Sir Bong. Hi, darling. I'm here with Oying. We're having good chat and Kit. And I'll show Hi. Hi, Sir Bong. Sorry po, we weren't able to help you sa campaign. Crazy. Look at her. Everything's okay. She has false eyelashes. Okay na. Naka-full makeup. And here's Oying. Sir Bong, maraming salamat po sa tulong nyo, lalong-lalo na po sa chemo treatment ko dito. Sobrang blessed po kami sa family Marcos. She's crying. Hello mga ka-tune-in! Kumusta po kayo? Si Kato Nying po ito. Nandito pa rin po ako sa Singapore. Alam nyo, kung bibilangin, nasa 5 buwan at humigit kumulang 2 linggo na kami dito sa Singapore. At matutuwa kayo dahil iba't ibang klase ng mga Pilipino, ibig sabihin, iba't ibang klase ng tao, nagtatrabaho dito, bumibisita. At yung iba naman, maniwala kayo, naging kaibigan ko pa dahil sila ay katulad din namin, pamilya na dumadaan sa matinding pagsubok. Alam nyo, ang pagsubok sa pamilya namin hindi po basta-basta dahil ito po may kinalaman sa karamdaman. Meron po akong nakilala na akala ko kasi minsan yung bang magkakaroon ka ng pakiramdam na parang naaawa ka sa sarili mo, nung pala, merong ding mga tao na katulad din natin ay kumbaga nagdadaan din sa mabigat na suliranin, sa kalusugan din. At ipapakilala ko po sa inyo ngayon ang isa po sa kanila. Nakilala ko ngayon lang dito po sa Singapore. Mga ka-tune-in, andito po si Kuyang Oying aka Senen Alsol. Kuyang, magandang araw po sa inyo. Magandang hapon po, Kato Nying. Natutuwa ako at nagkausap po tayo. Opo, ako natutuwa ako at nagpapasalamat ako dahil nung nag-request ako na magkausap tayo hindi man lang kayo nagdalawang isip. Siyempre, malaking ano po sa akin yan dahil sila ba si Kato Nying? Hindi po. Nakilala namin si Ka Oying sa tulong ng mga kababayan natin na nandito rin sa Singapore. At itong si Ka Oying, luna sa problemang pangkalusugan din ng pakay kung bakit siya napadpad dito. Bakit po ba kayo nandito sa Singapore? Nandito po ako sa Singapore kasi po dito po ako pinadala ni Sir Bong sa Singapore para mag chemo treatment. Dumating po ako dito noong March 14. Sa Pilipinas po, ano po ba ang kondisyon niyo? Ano po ba ang diagnosis po sa inyo? Na-diagnose po ako sa Manila, sa St. Luke's noong October. Opo. Na-diagnose ako ng pancreas cancer. Opo. Ano po sabi doon? Ang sabi po doon sa ni Dr. Laya, yung doktor ko po doon na kailangan po ako i-chemo. Opo. So, nakapag-chemo po ako sa St. Luke sa BGC ng hanggang 5 cycle. Opo. So, dito na lang po ituloy nung chemo ko, yung nung March 14, yung pang-anim. Hanggang ngayon po, nakaka-11 cycle na po ako. So, sa Monday po, bali 12 cycle na po. Yun ang last na chemo. 12 ay sa Monday. Sa Monday. Matatapos na pala. Teka. Sino kaya ang tumutulong kay Ka Oying sa kanyang pagpapagamot? Para lang din malaman ng mga nanonood sa atin, binabanggit niyo yung boss niyo, Bong, Lisa. Sino po ba sila? Yung si Sir Bong po, si Ferdinand Marcos po. Si Pangulong Bongbong Marcos. Opo. Saka si Ma'am Lisa Marcos. Attorney Luis Marcos. Opo. Matagal nang naninilbihan si Ka Oying sa pamilya Marcos. Sa katunayan, maliliit pa ang mga anak ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos, kasakasama na siya.
Kayo po ba ay gaano katagal nang nagtatrabaho sa kanila? Ano po trabaho niyo po sa kanila, ang asawa? Yung year of service ko po sa kanila, magti-3 years na po. Ang work ano ko po sa kanila, closing security ako ni Ma'am Lisa, tapos liaison officer po ako. Opo, tagal na pala, ano? Tagal na rin po. Ang tagal na po. Mabait po kasi sila, kaya nagtagal ako ng gano'n. Nahinto lamang ang kanyang pagsaserbisyo sa pamilya Marcos mula nang magkasakit ito. Nung pong nagkasakit kayo na nandun kayo sa Pilipinas, pagka po kasi katulad nung karamdaman ninyo, hindi po basta-basta ang gastusan dyan. Apo. Tapos, sa magandang ospital pa, St. Luke's, kayo din nila. Apo. Paano po yung gastos nun? Ganito po kasi nung una, nung wala pa yung October, nag-diagnose ako ng May sa San Pedro. Opo. Kasi San Pedro, Laguna po ako umuwi. Opo. So, meron akong card, ginagamit ko yung card, syempre. So, kakapa-check up ko po sa doktor sa amin, naubos yung coverage yung medical ko po. So, nung mag-October po, parang walang nangyayari, hindi nakikita yung ko. Tinatanong namin sa doktor ko anong sakit ko ba talaga. Hindi po nila maibigay. Ngayon na nag-second opinion kami, tumawag yung anak ko kay Ma'am Lisa Marcos, na ma'am, hingi po sana kami ng second opinion na pwedeng pa-check ulit kung anong, kasi naubos na nga po yung. So, maganda naman po yung response ni Ma'am Lisa. O sige, ganito, bibigyan ko kayo ng kung sinong doktor ang gusto nyo piliin sa St. Luke's, kayo na lang mamili kung sino. At yun po ay sinagot po ng mag-asawa? Sinagot po ng ng boss namin. Yay! First cycle done. Thumbs up ka naman. Thumbs up. Laging hands-on sa pag-aalaga ang kanyang anak na si Kit mula nang ma-diagnose si Kao Ying. Ang original yung nurse dito, anak nyo. Siya yung nakakalaman. Halika po kayo dito. Dito kayo. Ayan. Si Kit. Halika. Ayan, pumuna kayo dyan. Turing yung bahay nyo to. Kasi may mas Ito. I'm working for BBM and Sandro before. So, nung time po na na-diagnose po si Papa, siya po yung mismong nag-message sa akin na mag-take muna ako ng leave and then mag-focus. Sobrang bait nila. Anong pakiramdam mo nung sinabi sa'yo yung lampo pala ay Lisa, Araneta, Marcos? Yes po. Anong sinabi niya sa'yo yun? Anong naramdaman mo bilang anak? Siyempre po, sobrang grateful po nung, especially that time po nung nag-message po siya sa amin na she'll take care of everything po talaga, sasagutin niya lahat. And sobrang grateful po kami. Actually, before pa lang po, kahit nung wala pang sakit si Papa, kasi sila yung reason kung bakit din kami nakapagtapos kaming 4 na solely si Papa lang po yung nag-work that time. Anong maibabayad niyo sa inyong pamilya sa junior? Sabi ko, hindi po namin kayang bayaran ng pera din po kasi hindi rin naman po kami ganun. Pero ang palagi po namin parang as payment po namin para sa kanila, every night po pinagpe-pray namin sila. And sabi ko nga po, mag-serve po kami talaga sa family nila hanggat kaya po namin. Akalain nyo yun? Sinagot din ng pamilya Marcos ang pagpapagamot ni Kao Ying sa Singapore. Ano pong nagpasya na dalhin po kayo dito? Paano nyo po narating yung desisyon na yun? After na po nung chemo na 5 cycle, na-stop na po yun. Pinarasis na po ng sekretaryo yung pagpunta namin dito, yung ticket, yung kay ambassador na kasi mahigpit pa yan. Tama. Nako, na-experience ko po yung mahigpit na yan. So, nag-granted naman. Okay naman po. Sana nakabiyahe kami ng maluwag. Opo. Pero nung pong nag-suggest siya na daling kayo dito sa Singapore, hindi ba nyo
nasabi na, ma'am, sobra ng laki yung gastos ninyo. Sabi ng family ko, mas maganda na nga daw. Kasi ano nga yun, total, sagot naman ng nila mami yung gastos, siguro, hindi ka naman papadala dito kung hindi Opo. nila, so, alam naman nila wala tayo. Opo. So, naisip niyo ba na ang dadalhin lang dito kayong mag-asawa para may mag-aalaga Yung sa ano po, yung anak ko muna. Yung anak niyo muna. panganay. Opo. Kwento ni Kit, nakaranas din ng matinding depresyon ang kanyang tatay dahil sa matinding pangungulila sa pamilya. As a sole provider po ng family namin, sobrang strong ng personality niya. So, hindi niya pinapakita na umiiyak po talaga siya. Pero, nung na-diagnose po siya, talagang doon ko po talaga na-witness yun na mag-breakdown po siya. Especially nung nandito na po sa Singapore. So, aside from na he's in pain sa chemo treatment, na-homesick pa po siya. Nung dinalaw po ako rito, nung April, sabi ko gusto ko umuwi. Bakit niyo gustong umuwi? Homesick po ako. Homesick kayo, opo. Homesick ako. So, Dahil kayo magkama lang nandito? Opo. Opo. Sabi nung boss ko, si Ma'am Lisa, sabi niya, ganito na lang, sabi niya. Why don't you bring your family here, sabi niya. Grabe, no? So, Opo. sino-sino po yung... Yung tatlo po kong babae, yung dalawa kong babae, saka po, tatlo, saka yung misis ko, bali apat. So, isang buong pamilya kayo? Opo, tapos hindi namin alam, sinama na rin namin yung manugang kong dalawa. Opo. So, bali anim po sila. Grabe, no? Anong pakiramdam nyo? No? Sinabi niya Sobrang blessed po. Talagang kahit kanino kayo namin ikwento o sabihin, talagang napaka-blessed namin sa mga mahal. Hi, Daddy. I'm here with Oying. We're having good chat and Bumuhos ang emosyon nang sadyain ni Madam Lisa Marcos Hi, si Sir Ka Oying sa ospital. Okay na. Nung pong dinalaw niya kayo dito, ano naging eksena? Yung nga po, umiiyak si Ma'am Lisa. Tapos nakita niya yung improvement. Kasi matagal na ako nag-ano sa kanya. Security. Sir Bong, maraming salamat po sa tulong nyo, lalong-lalo na po sa chemo treatment ko dito. Sobrang blessed po kami sa family Marcos. Pagpalain po kayo ng mahal na Panginoon sa ginagawa niyo po sa pagtulong sa akin po. Nagpapasalamat po ang pamilya ko na lubos na pagtulong niyo sa akin. God bless po sa kampanya. Alam ko na sobrang busy niyo. Pinagpe-pray na lang po namin kayo gabi-gabi, ang mga Marcos family, sa kabutihan po na ginagawa niyo po sa pagtulong. Maraming salamat po Sir Bong, kay Ma'am Lisa and Sandro, kamusta ka, Simon and Vincent. Ano po ang gusto niyo sabihin sa mag-asawa, lalo na kay Attorney Lisa po? Siyempre, unang-una, pasasalamat. Yung ginantong puso nila, bihira po kung... siguro naman po, bihira kayong makakita ng ganyang amo na yung pagkaraniwang staff niya na daling dito sa anak. Bihira po yung ganon. Opo. Siguro sa 1,000 baka nag-iisa na. Kaya swerte kami, napakaswerte. Kayo na, kinukwento niyo sa amin, mabuti silang amo sa inyo. Pero, kumusta po ba sila sa ibang mga tauhan, sa ibang mga empleyado? Pare-parehas naman po. Wala naman po pare-parehas ang tingin po sa amin. Kung ano po yung tingin niya sa lahat sa staff. Yes po.
Saka maganda po ang pamamalakad niya. Doon po sa mga tao na siguro hindi pa rin maganda ang perception sa mag-asawa o sa pamilya nila, na kayo, naka-experience kayo ng Sa mga nagsasabi, mga nagbabasa sa kanila, siyempre hindi naman nila nakaharap sila Ma'am Lisa sa si Sir Bong. Ako po talagang wala pa silang anak, kasama ko na silang dalawa, kaya alam namin po yung talagang napakabait po talaga. Mapagmahal sa staff. Inglesero lang, no? Taglis din minsan, taglis. Opo. Ganun lang po si Ma'am. Ako po, nagpapasalamat ako sa inyo dahil binigyan niyo ako ng chance makausap kayo. Pero I'm sure yung pong mga nanonood sa atin, nagpapasalamat din dahil senior niyo yung experience niyo po. Ang panalangin ko po, gumaling kayo ng maraming salamat. 100%. Makabalik po kayo sa Pilipinas. Opo. Kayo ba, plano nyo pa bang magtrabaho kapag kayo naka-recover? Siyempre po, malaking bagay po para makatulong din po sa bagong administrasyon kahit papaano. Kapag nakakarinig po tayo ng ganitong klase ng kwento, di ba, nakaka-inspire, hindi lang para sa atin na mga ordinaryong tao, kundi pati na rin po sa may mga tauhan dyan. Halimbawa, ikaw ay boss. Paano mo ba tinatrato ang iyong tauhan kung katulad nung ginawa ng mag-asawa dito kay Kaoying at sa pamilya niya, masasabi ko, high standard ang iyong pagiging amo. At doon naman sa mga empleyado, pagkakataon na rin to para maging tapat tayo sa ating pinaglilingkuran, at pagdating ng araw, pag tayo'y totoong nangailangan, susukliin din naman nila ng iba yung kabutihan ang ating ipinuhunan sa kanila. O paano? Maraming salamat sa panonood nyo sa aming huntahan ni Kaoying dito. Bye! Happy weekend! Woohoo!